Na maalam na nga pala yung alaga kong iguana. Hindi ko lang din na-expect at nakakala sa pagkakataon na to na ito na pala huling pagkikita namin. Nakaraan nga lang naalala ko nakaplano nga yung kanya enclosure. Parang mas maluwang na sa kanya. Kaso may mga pagkakataon nga talaga na hindi rin inaasahan. Ang iniisip ko na nga lang sa pangyayari na to, lesson learned talaga kung bakit nga ba. Tila sa kaunting oras ay napaka-importante para matutukan nga ang bawat alaga. Hindi namin ginusto ang nangyari at wala namang may gusto. Nakakabigla nga lang, gawa na akala ko makakasama ko siya hanggang dulo, hanggang paglaki niya. Pero hanggang dito na lang pala. Hanggang sa muli, Eggy. Habang ako'y nalulungkot nga sa mga nangyari kamakailan lang ng mga hindi inaasahan ng pagkawala ni Fort, pagkasira ng aking aquarium, pagiging infertile ng karamihan ng mga itlog ng aking mga lovebird, at pagkamatay nga ni Bem na alagang ko isang sirama. Tila ang iniisip ko na nga lang ay ang muling buhay na mga binibigay sa akin ng mga alaga ko dito. Gawa na makalipas nga ay nasunod ng mga hindi inaasahang pangyayari at pagkamatay ng mga alaga ko, dito naman nagsisibulan muli ang panibagong buhay. Gawa ng sunod-sunod na nga ng pagkakapisa ng aking mga Texas. Kahit nga ganoon lang nangyari, mas pinili ko na nga lang maging positibo. Inisip ko na nga lang na hindi lang naman sila yung alaga ko at mayroon pa nga ibang nag-aantay at nag-aabang at nangangailangan ng aruga ko. Gaya naman dito, yung inakala ko ng dalawang babae na kalapate ay nagbigay nga ng itlog sa atin ngayon. Nakakatuwa nga lang din, gawa ng lalaki pala isa at babae nga to, buti na lang talaga. Kaya naman dito nga, pangalawa na nga itlog nila to, bale dito, dalawa nililiman. Tinanggalan ko na nga lang ito ng mga perch dito, gawa na may isa tayong follower na nag-comment na mas mainam nga daw na walang perch to para nga daw hindi nakakasagabal kung sakali nagbe-breed man yung mga alagang kalapate. At akala ko nga hindi mabubuhay itong mga anak ni Bem, buti na nga lang ang lalakas na nila. Bali apat nga pala dyan, si Rama. At tatlo naman nga dito, mga micro bantam. Sa mga si Rama ko pala, ito pala isang lalaki dito. Yung iba hindi ko nga alam kung ano mga gender, pero possible kasi baka puro hen na ako natira. Ang nakakatuwa nga lang dyan, tingnan nyo na may tindig ng si Rama natin kahit bata pa lang. Habang yung unang batch ko naman ng si Rama, isang nga lang din na pisang lalaki at ito na nga siya, ang laki na nga niya ngayon. Kamukha nga pala niya yung tatay niya. Parehas nga sila ng kulay. Naalala ko nga nun si Bem at Bang, parang kailan lang, excited na nga ako sa pagpipisa ng kanilang itlog at ngayon nga, ang laki na nga ng kanilang anak. Kada nakikita ko nga siya, naalala ko na lang yung nanay niyang na maalam. Ngayon pa man din, pagpasensya nyo na kung ganito ako mag-voiceover, kung medyo nararamdaman yung malungkot, gawa na hindi ko talaga maiibsan. Agad-agad ang kalungkutan na nangyari nga kanina lamang. Nakakalungkot talaga ang pagkawala ni Eggy. Pero gaya nga ng sabi ko, tuloy pa rin tayo. Bad day lang yan, hindi bad life. Habang kasabayan naman nga nila Bem at Bang na nangitlog nakaraan, ito naman ang first batch ng aking ganawa at malaki na nga yun. Bang ito namang monster fish ko, natutuwa na nga lang din ako, gawa na malapit na nga ulit natin silang mailipat. Mag-aayos na nga kasi ulit tayo ng tank. Hiniwalay ko lang pala dyan yung isang Oscar na malaki, gawa na nagsisiga kasi siya, gawa na kaliit lang din kasi ng space nung pinaglalagyan ko sa ngayon. Habang matagal ko nga hindi na ipakita sa inyo, itong tank na bagong dating sa akin. Sa pagkakaalam ko, may linggo na sa akin to, kumbaga isang linggo na rin na nakalipas. At kompleto na nga pala ng mga accessories, gawa ng eto nga, dumating na rin yung ibang pinakahihintay ko. Sabi ko kasi noon, hindi ko to i-vlog hanggat hindi ko nga kako nakukompleto yung mga accessories na gagamitin ko para isang vlog na nga lang kako sa pag-assemble at pag-aayos muli ng aking tank. Sa susunod na video, mapapanood nyo nga kung paano ko ayusin yung tank ko. Gawa ng bumili nga pala ako ng bottom sticker, saka ng background sticker. Vinyl lahat yun. Lahat nga ng komento, tinignan ko talaga lahat ng aspeto kung ano nga ba ang tamang pwedeng gawin dito. At dito, dahil wala akong plywood na makapal, sakto naman tong gamit ko ngayon. Nakakatuwa lang din, buti nga meron akong ganitong gamit dito at meron akong papatungan ng aking tank nga. Kung mapapansin nyo nga dito, may hati yan, pero okay lang yan, gawa ng pantayan. Hindi kasi umabot yung haba eh. Pero wala namang mag-e-epekto yan, gawa na yung pinaka-brace nito. Makapal naman at marami. Ayun, nakakatuwa lang at the same time. At looking forward na ako sa pag-setup nito. Habang ganito, may time ako nung gabi, naisip ko na nga lang na silipin ko ilan sa mga alaga ko. Habang yung pugo nga dito, tinitingnan ko nga baka nilalamig, pero all goods naman sila. Mga masigla at hindi naman nilalamig. Yung colony cage ko naman ng aking mga lovebird, nandito nga, parang tila ba walang mga laman, pero nandito yan, mga nasa nest box sila, bawat isa. I mean, bawat pares. At dito naman, sa pwesto ng aking mga manok, nakakawala nga pala ilang bantam dyan. Ito nga pala yung nanay nung kanawayan kanina na nakita nyo sa video. May mga pagkakataon kasi na pinakakawalan ko yan at lumilipad na nga lang siya dito, parang mga itlog. Pinakakawalan ko, parang kahit pa paano makakain ng lupa o buhangin. Gawa na malaki ng tulong nun sa kanilang katawan. Ito nga pala yung kapares niya, nung unang-una pa lang, sila yung kanawayan na magkapares ko at ang unang batch nga pala ng anak niya sa akin, ito na, ganito ng kalaki. Nandito naman sa kulungan na to sila nakapwesto, pinakakawalan ko na nga lang din, gawa ng parang kahit paano ako, tumabata-ba din. Hindi pa nga kasi ko satisfied sa mga katawan nila, napapaitan pa ako at di naman bagong pisa ako ng Texas, chinek ko na nga lang din, baka ako mamaya may mga sisiwasing hindi nalilimliman at dito naman, all goods naman, kompleto at nasa ilalim nga niya lahat. At nakakatuwa, gawa nung yung sirama ko nga, dito nga, dalawa na nga yung itlog. O siya, hanggang sa muli. Ano man dagok ng buhay, piliin palagi maging positibo. Eggy, miss na kita. Farm life. Peace out.